po nagbabalik ang inyong kaibigan na si John Wick. Pero sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ang mga batas na maaari po nating gamitin laban po dito sa mga sinasabi nating mga mapang-api at sinasabi nating mga tyrants, no? Yung mga lumalabag po dito sa ating mga batas. Halimbawa po itong mga paghahanap sa mga checkpoint ng tinatawag nating mga kulam cards. Isang halimbawa po yan mga kaibigan. O kaya naman ay paghahanap po ng kulam cards sa trabaho, sa mga mall, sa mga pamilihan, terminal ng mga sasakyan at iba pang mga utilities po, mga public utilities. So, nagkaroon po tayo ng summary po dito. Gagawin po natin ng summary. Yung mga batas na maaari po natin gamitin pangontra po dito sa mga paniniil nitong mga ahensya ng gobyerno natin, no? Mga pribadong mga sektor na nagdi-discriminate po dito sa mga walang mga kulam, no? So, ano po yung mga gagawin po natin? Halimbawa, hinanapan po tayo ng kulam card, no? Kagaya po ng na-experience po ni John Wick. Ang suggestion ko po ay mga kaibigan ay huwag nyo pong sabihin yes or no. Halimbawa, inanapan po kayo ng kulam card, meron po ba kayong kulam card? Ang sabihin po natin ay meron po ba kayong court order para hanapan po ako ng mga medical information? Kasi yan po ang mga medical information na sinasabi nyo, gaya ng kulam card na yan ay nangangailangan po yan ayon sa batas ng court order. Dahil hinahanapan nyo po ako ng ng information, mga vital information na meron pong kinalaman sa pangkalusugan at medical. Hindi naman po kayo doktor, hindi naman po kayo hospital. Bakit nyo ako hinahanapan ng mga medical information gaya ng kulam card na yan? So ano po yung pwede natin gamitin? Halimbawa po. So meron po tayong 4 na batas. Isa-summarize lang po natin ito. Unang-una yung Republic Act 10173, yung Data Privacy Act. No? So mga kaibigan, actually meron na po akong naging naging vlog dito. Tingnan na lang po ninyo dun sa ating sa ating link at saka sa ating mga balikan po ninyo yung mga previous video ko po, no. Halos mahigit 80 na po yung mga videos natin sa dito sa YT at dito sa social media ay naihahayag po natin yung mga karapatan ng mga tao. Na-discuss na po natin ito, no. Pwede niyo pong balikan po 'yon, mga ilang buwan lang naman po yung nakalipas niyan. So madali nyo pong makikita po yan. Halimbawa, itong Republic Act 10173. Ito pong Republic Act 10173, ito po yung may kinalaman sa Data Privacy Act of 2012. So hindi po natin babasahin yan kasi may separate topic po yan dyan. Isa-summarize lang po natin yung mga pwedeng makatulong po sa atin dito sa batas na to. Halimbawa, sinasabi dito yung mag-jump po tayo dito sa Section 4. Ano po ba yung scope niyan para lang magkaroon po tayo ng idea? Scope and application. Sabi po dito sa batas, ito binabasa ko po dito sa computer. The Data Privacy Act is broadly applicable to individuals and legal entities that process personal information with some exceptions. The law has extraterritorial application applying not only to businesses with offices in the Philippines, but when equipment based in the Philippines is used for processing. So pwede po ito sa mga personal information at mga legal entity ng mga individual na tao. So yan po yung scope niyan. Ano po yung approach nito, no? The Philippine law takes the approach that the processing of personal data shall be allowed subject to adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. Yan po yung pinanggagamitan po niyan. So ano pa ho? No? Yung collection and consent, dito po sa section number 4, sinasabi dito, the act states that the collection of personal data must be declared specified and legitimate purpose. So ibig sabihin, kung meron kang ginawang data po na yan, medical information na yan, dapat ayan ay nakadeclared at legitimate po yung purpose niya, yung pagkukuha ng mga data niya. Ano po ba yan? Ano po bang kailangan gawin? And further provides that consent is required prior to the collection of personal data. Kailangan po ng consent. Okay? So yun po yung sinasabi dito sa collection. Ano pa po ang sinasabi dito? So mag-jump po tayo dito, no?
yung tinatawag nating sensitive, personal, and privileged information. Yun po yung sinasabi natin kanina. Halimbawa, yung mga kulam card na yan, meron po mga sensitive, personal, and privileged information po yan. Ano po ba yung mga sinasabi dito sa batas natin? Sensitive, personal, and privileged information, sabi dito, the law defines sensitive personal information as being halimbawa, yung about individual race, ethnic origin, marital status, kasama yan, religious affiliations, meron pa, ano pa, about an individual's health, yan, nakalagay dito yan, yung kalusugan mo, ibig sabihin yan, sensitive personal information yan, hindi mo basta pwedeng ipamimigay yan, o kung i-disclose kung kani-kanino yan, no? So, ano pang kasama dyan? Or to any proceeding or any offense committed or alleged to have committed. So, kasama dyan yung genetic and sexual life of a person. So, hindi natin basta-basta pwedeng sasabihin yan. So, mag-jump po tayo dito sa section number 12. Section number 4 po yun, mga kaibigan, ha? Yung binanggit natin na yan. Actually, yung mga paliwanag po niyan ay vlog na po natin yan, no? Pwede nyo pong tingnan po yun, no? Sa kabilang vlog po natin. Section number 12, sabi dito, criteria for lawful processing of personal information. So, number 1 po dito, or letter A, yan po yung ating panghahawakan, no? The data subject has given his or her consent. So, hindi po pwedeng walang approval mo. Kaya nga hinahanapan po nung hinahanapan po, sinasabi po natin, hinahanapan po ng court order. Bakit? Para makita nila yung mga medical information mo, dahil kailangan mo ng consent. Kailangan ikaw ay pumayag. At hindi ka nila basta pwedeng sabihin, akin na yan, tingnan ko nga yan. Hindi po basta ganon yung medical information mo. Bakit? Kailangan ng tinga ng order ng batas. No? Hindi basta pwedeng hahanapin lang. Yun ang isang pwede nating sabihin. No? Hindi po abogado si John Wick, pero dito napag-aralan lang po natin dito sa batas na to na mayroon pala tayong mga pangahawakang protection. No? Katulad ditong Data Privacy Act of 2012 pala ay nagbibigay ito ng protection sa mga individual na kagaya natin para hindi makita or maisiwalat basta-basta yung mga sensitive personal information natin gaya ng naipaliwanag natin kanina. So yan po yung una. Yan yung tinatawag nating Republic Act 10173. Mga kaibigan, no? So dumako po tayo dun sa number 2. Ano po yung number 2 natin? Ito po yung tinatawag nating Republic Act 11332. Ito po yung madalas nyong maririnig. Actually, meron po akong ilalabas na vlog dito or nilabas na vlog. Hanapin na lang po ninyo yun, yung RA 11332. Mas detalyado po yun. Pero dito, magja-jump po tayo dun sa mga section na makakatulong po sa atin. Para saan po ba itong 11332 na to? Ito po kasi, ito yung batas na to para dun po ito sa surveillance and response on notifiable diseases. No, ito po yan, no? And the Health Events of Public Health Concern Act. Batas po yan para dyan sa notification, reporting, mandatory reporting ng mga notifiable diseases. Yan po yan. No, ano po ba yung sinasabi niyan? Mag-jump po tayo dun sa section number 4, mga kaibigan. Ano po ba yung sinasabi dito sa section number 4? Ang section number 4 po ay mga objectives. No? Ano po ba yung sinasabi dito sa objectives nitong section number 4 na to? Tingnan po natin, ha. Basahin po natin. Ito, chinecheck ko sa ating laptop, no. Sabi dito sa section number 4, letter I, no. Ito po yung pinakamagandang sabihin sa mga checkpoint at saka sa mga naghahanap, yung mga security, mga palengke. Letter I, nakalagay po dito, to respect to the fullest extent possible the rights of people to liberty, bodily integrity, and privacy while maintaining and preserving public health and security. While maintaining and preserving public health and security, kailangan respetuhin, sundin, ano po yung sinasabi dito? Partial po ba? No, partial po ba? O 10% lang po ba? Hindi po. Ang sinasabi po ay respect to the fullest. Pag sinabing fullest, pangkalahatan, extent possible, sabi po dito. Ang alin yung irerespeto ng pangkalahatan? Yung karapatan ng mga tao.
Saan? Sa liberty, bodily integrity, and privacy. Napakaganda po nito. Ito po yung maganda pong ano to. Napakaganda pong bahagi ito ng batas na ito, no? At ano pa ba ang pwedeng mabasa natin diyan, ha? Mga kaibigan, tingnan po natin dito yung ano. Susunod po dito yung disclosure of section 9. Dumako po tayo dun sa section number 9. O yan, sine-check po natin yan. Mag-jump na po tayo dyan para hindi na tayo masyadong ano, no, hindi na tayo masyadong magtatagal po sa ating presentation. So sa section number 9, ito po yung mga pinagbabawal, prohibited acts. No, sabi dito, letter A, unauthorized disclosure of private and confidential information. So hindi pwedeng basta kukunin po sa iyo yan. Basta ako, kunyari, hawak mo yan, biglang inagaw, bawal po yun. Hindi po pwede yun. Dahil unauthorized disclosure po yun of private and confidential information. Di ba po ba kanina binasa natin yung 10173? No, ano po ba yung mga sensitive personal information? Kasama po doon yung medical. No, dito po sa 11332, unauthorized disclosure of private and confidential information pertaining to a patient's medical condition. Yan, or treatment. So, yung mga kulang-kulang na yan, di po ba medical po yan? Condition. So, hindi mo pwedeng anuhin yan. Hindi mo pwedeng basta kukunin sa tao yan. No? Ano pang nakasabi dito? Dinagdag dito, no? Letter E, no? Sa bandang baba. Disclosure of confidential information will not be considered violation. Sabi nga nun. Under this act or under this section, if the disclosure was made to comply with the legal order issued by the court of law. So kung merong sinasabing legal order ng court order, ay pwede po yun. Pero kung wala pong court order, batay po yun sa pagkakaunawa ko, napakalino na naman po nito, no? Sabi dito, ulitin natin, mga kaibigan, disclosure of confidential information will not be considered a violation. Hindi daw siya violation, yung pagsasabi ng mga information na yan. Kung ito ay sumusunod sa isang legal order issued by a court of law. Kung merong batas na ipatutupad or merong court order ang isang court of law. Kung wala, ang nagsabi lang sa iyo yung ordinaryong tao, security guard, yung mga taga-bantay lang diyan sa checkpoint, mga pulis, wala yun. Hindi po ba mga kaibigan? I-fact-check nyo rin po ako mga kaibigan. Kung meron pong abogado dyan, i-correct nyo po ako. Kung mali po ako dito, ano? Handa po tayong i-correct ang ating pagkakamali kung talagang mali po tayo. Pero napakalinaw po Napakalinaw po ng batas. No? Yan po yung nakasaad sa Republic Act 332. Ayan po yung pangalawa sa ating mga sandata na kailangan natin gamitin. No? Kailangan kasi nag-iisip po tayo, malinaw ang ating isip. Hindi po yung pwedeng dala lang po natin yung papel, ganyan, pumunta po tayo doon. O kaya sinita tayo sa mga checkpoint, sa mga mall, dala lang natin. Hindi naman natin binasa, hindi naman natin inintindi. Mabubulunan po tayo, kumbaga matatamemi tayo kapag sinagot na tayo ng mga tao na to. Kailangan pag sumagot sila, may pang sagot din tayo, may pang counter check tayo doon sa mga sasabihin nila. Ito yung paborito nating batas, no? Na pinirma ng ating Pangulong Duterte. Ito yung ginatawag nating Republic Act 11525. Ano po ba yung Republic Act 11525 na yan? Ito yung Republic Act 11525, napakabago lang po niyan. 2021 lang ito na ipasa. No? Ang tawag dito ay yung BIDCO Bakulam Program Act of 2021. Alam niyo na po ibig ko sabihin mga kaibigan. Basta sinabi ko pong BIDCO and Bakulam, alam niyo na po, alam niyo po dapat. No, kung kayo po ay matagal nang sumusubaybay sa ating programa, ay hindi po natin pwedeng sabihin po yung magic word. Kailangan nating magkaroon po tayo ng mga ibang mga gamiting mga salita para hindi po tayo ma-opinion check ng mga ating mga kaibigan dito sa social media. No, saan po ba yung binabanggit dito? Mahaba po ito mga kaibigan. Nagkaroon din po ako ng vlog po dito, separate. Hanapin niyo po doon, no, sa link natin at saka doon sa ating mga previous mga presentation. Ito pong RA 11525. Hanapin niyo po yan. Mas makompleto po yan doon mga kaibigan. So, dumako na po tayo sa section number 2. Ano po ba yung section number 2? Sabi dito, Declaration of Policy. No? Ano po ba yung sinasabi dito? Declaration of Policy. So, sa letter C,
Declaration of Policy, ito pong letter C ay sinasabi po dito ay recognize the experimental nature of Bidco Kulam available in the market and compensate any serious adverse effects. Yan. Napakaganda po niyan. No? So, nire-recognize, alam ng gobyerno, alam ng ating batas, na itong mga bagay na to, itong mga kulam-kulam na to, no, yung mga betchin-betchin na yan, ay experimental. No? Experimentuhan pala yung mga tao. At, sinabi pa dito, compensate any serious adverse effects. Pag merong isang epektong hindi maganda, dapat daw ay bayaran, i-compensate, no? Magkaroon ng compensation yung mga tao. Napakahirap naman po kasing ano yan. Pag ano, kung baga nagpa-betching ka na at nagkaroon ka ng problema, napakahirap mong ilaban yan. No, bakit? Tatanggihan meron silang waiver, nakakalungkot ng mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, huwag na po kayong itigil na po natin itong ano na to, itong panggigipit na ito. No, Mr. President, hindi namin inaasahan na ganyan. Imbis na kayo ang magprotekta sa mga tao, sumuporta po kami dun sa yung laban sa war on drugs. Sinuportahan po namin kayo dun. Ngayon po, parang kayo po yung drug pusher Itong hindi approved ng food and drug, pilit ninyong tinutulak sa mga tao. Pilit ninyong tinatakot, no? Merong coercion para dun sa mga tao na magpagumamit ng illegal drug na push po ninyo na yan. Parang sa tingin po namin kaming mga DDS, no, kami ay mga dating DDS po kami. No, hindi po kami dilawan, actually DDS nga po kami. Kami po ay nagbago na ng pananaw. Bakit? Imbis na sinuportahan namin kayo doon, ngayon kayo pa natutulak sa amin dito sa illegal na to. Illegal na droga na to, na medicine na to. Bakit? Hindi naman po approve yan. No, at marami nga po mga adverse effect. Kaya na nga akong nagsabi dito sa batas. Pinirmahan nyo mga Mr. President. Letter C. Papaalala ko po sa inyo. No? RA 11525. Mr. President. Section 2, letter C. No? Experimental nature. At pinipilit nyo po kami na mag-eksperimento po dyan. So, sana may masmasan po kayo, Mr. President, kung kayo na laging nabubulungan yan ni Hero. No, yan si Secretary Duque. No, ano pang sinasabi dito? Section 12, dumako na po tayo agad doon. Kaya kailangan mabilis po kayo magbasa Kasi, siyempre, nandun kayo sa checkpoint, nandun kayo sa mga security, kailangan, busy sila, kailangan basahan nyo agad sila, no? Basahan nyo sila ng batas. Dala nyo dapat ito nasa cellphone ninyo. No, ano po ba yung sinasabi dito sa section number 12? Sabi dito, ito yung kulang card. Sabi dito, subject to the provisions of 10173 or Data Privacy Act of 2012. Okay? So, ano ba yung sinasabi dyan, Sabi dito, ayan. Ito po, ina-skip na natin yung mga iba pang mga letters. Sabi dito, the Kulam card shall not be considered as an additional mandatory requirement for what? Educational, employment, hanap buhay, trabaho, negosyo. Kasama yan dyan. And other similar government transaction purposes. Pupunta ka doon, may kukunin ka sa gobyerno. Sasakay ka ng public utility transport. Pupunta ka sa school o sa trabaho. Hindi po yan requirement. Sabi ng batas, napakalinaw. Ulitin po natin, baka hindi po nila naiintindihan. Na yung Kulam card shall not be considered. Hindi dapat ito ay kinukonsidera na mandatory sa pilitan, no? Na requirement para saan? Educational, employment, and other similar government transaction purposes. No? Bakit? Bakit niya kaya sinabing gano'n? Kasi sinabi po dito sa batas, sunod po yan dito, individuals kulamado as indicated in the Kulam card shall not be considered immune from the disease. Yung sakit na sinasabi nila, yung magic word na sakit na yan. So pag ikaw ay nakulam na, ibig sabihin nun, hindi ka kinoconsidered na immune. Bakit dinidiscriminate pa natin yung mga walang kulam versus may kulam? Ganon din naman pala. Hindi naman pala sila immune. No? At
Tsaka dinidiscriminate nyo pa. Akala ko ba meron na kayong kulang, protektado sigurado na kayo. Ba't nagdi-discriminate pa kayo? Meron na kayong 1, 2, 3. No, meron pa kayong check booster, meron pa kayong mga pang-apat na darating pa, mga kaibigan. Ba't ano pa kinatatakot ninyo? No, meron naman kayong mga tusok-tusok na kulang-kulang na kayo. No? So, hindi po natin hindi po natin tinotolerate po yan. No? Dahil alam natin ng gobyerno mismo, yung batas mismo, yung mga mambabatas mismo ang sinagsabi at alam nila na hindi nga immune ang mga kulamado na. No? So that is number 3 po, mga kaibigan. Ha? So reviewin po ninyo yan doon sa RA 11525. Kaya i-download po ninyo doon sa official gazette, no, ng government websites. Nandun po yan. Maging ano din po tayo, maging creative din po tayo, mga kaibigan. No, hindi lang po yung basta tayo, spoon feeding. Kumbaga, hanapin po natin. Ito na sinasabi po namin sa inyo. Ako po nagsasabi sa inyo. Pero hanapin po ninyo yung aming mga sinasabi. Tingnan po ninyo yung mga dokumento. Ito po yung mga dokumento yung pinapaliwanag namin. Maganda po, mag-print po kayo. No, para meron po kayo mga pinanghahawakang mga dokumento. Okay. So ano po ba ang susunod pa? Ito yung isa, yung talagang kunyari ay pa rin nila pumayag, no? Hindi ka pa rin pinapapasok. O ito na yung ultimatum mo sa kanila. Ang tawag dito yung RPC, no? Meron pa pala kaibigan, sorry. Meron pa tayong section 16. Ano ba yung section 16? Repealing clause dito sa RA 11525. All laws, presidential decrees, executive orders, rules and regulations which are contrary or inconsistent with this act are hereby repealed, amended, or modified accordingly. Ibig sabihin, pag mayroong batas na sumasalungat dito, ay i-repeal niya. No? Hindi niya pwedeng lampasan itong batas na to. Kaya kung mayroong executive order yung mga munisipyo, no, o yung mga probinsya ninyo, hindi po niya pwedeng anihin yan, hindi niya pwedeng i-overtake yan, i-overcome yan. Bakit? Mas mataas po itong batas na to. So siya na po ang nagsabi, yung mga mambabatas na mismo ang gumawa niyan, pero mga mambabatas din po, mga abogado rin ang nagbabiolate yan. No, halimbawa si MMDA Abalos, so hindi niya yata binasa to eh. No, MMDA Abalos, siguro naman abogado po kayo, no? Kung talagang matalino kayo, dapat nabasa niyo po yan. Bakit? Mayroong repealing clause eh. No? So dumako po tayo dun sa sinasabi na nating revised penal code. Hindi ko po nakalimutan, no? Mga kaibigan, no? Dapat hindi talaga natin makalimutan yan. O panghuling bahagi po ng ating talakayan, mga kaibigan, dahil mabilisan po ito. No? 4 po ito eh. Etong RPC or Revised Penal Code, maghanap din po kayo sa internet. Meron po niyan yung mga official gazette at saka yung mga law offices na may mga po sa internet. Doon po natin pwedeng makuha yan. Section 3, Article 286 ng Republic Act 10951 or RPC, no, Revised Penal Code. Dumako na po tayo dun sa Section 286. Ang ibig sabihin po nito, sa Section 286 na to ay under po ito dun sa sa tinatawag nating article. Marami pong article ito eh. Ayan, yung Section 3 po ay threats and coercion. May mga pananakot, no, at pamimilit. Yan, ano po ba yan? Merong Article 282, grave threats, mga ganyan. Pero hindi po doon tayo pupunta. Doon po tayo sa 286. Ano po ba yung sinasabi sa Article 286? Ang sinasabi po dito yung tinatawag na grave coercion. Pwede po natin silang sampahan ng grave coercion. Ano po yung sinasabi dito sa grave coercion law? The penalty of arresto mayor, no, and a fine shall be imposed. Meron pong halaga yun. Hindi natin sasabihin kung magkano po yun. The fine shall be imposed upon any person. Makukulong siya, tapos magkakaroon siya ng penalty sa mga tao. Sino yung mga tao na yon? Without authority of law, shall by means of violence prevent another from doing something not prohibited by law, or compel him to do something against his will. No? Ibig sabihin, halimbawa ako, pinipilit akong gawin ng isang tao para gawin ng isang bagay na wala naman sa batas. Okay naman, labag sa aking karapatan. Labag sa aking sarili. No? Whether it be right or wrong, ano ba yung sinasabi dito? Whether it be right or wrong. Pupunta ka sa trabaho.
Right ba yun? O wrong ba yun? Ano yun? Right o wrong ba yun? Pupunta ka sa school, pupunta ka sa palengke, hinahanapan ka ng kulang card, for example. Right o wrong ba yun? O, di ba right naman yun? Eh, ba't ka pinipigilan? O, that is coercion. Bakit? Against sa ano mo eh. Against sa kalayaan mo eh. Against sa karapatan mo eh. At hindi yun ipinagbabawal ng batas. No? Ang pagpunta sa palengke o ang pagpunta dun sa trabaho, pagsakay sa public transport, ay hindi po ipinagbabawal ng batas po yan. Kaya dito pa lang po, pasok na to dun sa matinding violation. Pag sinabi nyo na po itong magic word na to, grave coercion, ako matatakot na po yung mga ano niyan, yung mga tao niyan, pati yung mga alagad ng batas natin. No, that is grave coercion. No? Talagang malaking ano po ito, asunto po ito sa kanila. So mga kaibigan, talagang matatakot po ba tayo? Talagang maaring matatakot talaga tayo dahil parati tayong araw-araw tayong tinatakot ng ating mga otoridad ng gobyerno. Bakit? No? Eh, si John Wick nga po naka-encounter nito, no, sa isang checkpoint, pero pinaliwanag ko po ito, nilabanan ko po sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng batas, nakapasok naman po ako. No, ito po yung isang sinabi ko kukunin ko po yung mga pangalan nila ng mga tao na yon, mga pulis, mga tagabantay sa checkpoint, mga marshal, ganyan, traffic enforcer, no? Ay nung sinabi ko po ito, nag-ano na rin sila, nag-isip-isip na rin po sila. Tumawag sila sa kanilang superior at eventually pinayagan din po ako makalampas dun sa checkpoint na inaarang po nila dito sa aming lugar. No? Kung araw-araw nilang gagawin yon, araw-araw din po namin ipapaliwanag sa kanila yon. No, bakit? May karapatan po tayo No, meron po tayong mga kalayaan at karapatan. At yung sinasabi nila, sumusunod lang sila sa batas, mali po yun. Tayo po ang sumusunod sa batas. Bakit? Wala po sa batas yung sinasabi nila Ang sinusunod po nila, yung kanilang mga superior. Yun po ang sabihin nila. Hindi po sila sumusunod sa batas. Bakit? Wala po sa batas ang mga ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay labag po sa mga sinusunod nating sumusunod sa batas. Naintindihan po ba ninyo yun? Ang mga ginagawa po nila, ulitin ko ang mga ginagawa po nila ay wala po sa batas. At yung mga sinasabi nila na ginagawa naman natin, ito po yung mga nasa batas. No? Tayo po ay may kalayaan, meron po tayong karapatan para gawin po yung mga dapat natin gawin. No? Kasi kung nasa batas po yung ginagawa natin, huwag po tayong matakot. Kung tayo po ay nagnanakaw, nagda-drugs po tayo, yan bawal yan. Yung ginagawa ni Mr. President. No, itinutulak niya sa atin yung mga drugs na mga illegal na hindi inaprubahan ng FDA. Di ba kapag hindi inaprubahan ng FDA, illegal yan? Bakit natin itinutulak sa mga tao yan? Hindi nga approved ng FDA yan. Hindi nga dumaan sa trial yan. At ang masakit pa nun, yung mga ineksperimentohan yan ay iba niyan, namatay. So, mga kaibigan. Kaya ang tawag po dyan ay labag po yan sa batas. Grave coercion po yan. Pamimilit, pananakot po sa mga tao. So mga kaibigan, naway nakatulong po itong ating munting vlog na ito at pagpapaliwanag. Meron po tayong mga separate vlogs po dyan. Panoorin nyo po yun mga kaibigan. Suportahan din po ninyo yung mga vloggers. Suportahan po natin yung mga tumututol dito sa ano na to, sa mga tyranny, sa mga tyrants. Ito yung mga batas against the tyrants. Sabi ko nga these are the laws we can use against these tyrants. Marami po nagpapaliwanag po niyan sa mga social media. Wala po tayong aasahan mga kaibigan sa mainstream media. So suportahan na lang po natin yung mga si John Wick, suportahan po ninyo dahil kabilang po tayo sa sumusuporta sa mga kalayaan, yung mga karapatang pantao. Kagaya ng mga gising maharlika na yan, suportahan po natin yan. Juan Daquila, Dante Maravillas. Ano pa ba? Sila Maharlika. Yan, nakikita ko, lumalaban na rin po sila. Yung Lin Channel. Yung mga ganyan. Suportahan po natin yan mga kaibigan. Hindi po ako nagsasabing, dito manood lang po kayo sa akin. Okay? Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ganun. Magsaliksik din po kayo. Tingnan po ninyo yung mga batas. Kumuha po kayo ng ballpen. Isulat po ninyo. O kaya naman, i-print po ninyo sa sa printer, i-save po ninyo sa inyong mga cellphone. High-tech na po tayo ngayon Wala na pong hindi na po tayo dapat maging mangmang sa panahon ng information technology. Bakit? Napakarami pong information nagkalat. Parang kasalanan na po sa panahon ngayon ang maging mangmang sa panahon ng information technology. So mga kaibigan, hanggang dito lang po muli ang inyong kaibigan na si John Wick. Muli po magbabalik ito sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat.